Nawawala ng pag-asa na napasandal si Dominic sa pader at nanghihinang napaupo sa sahig. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalaki ang magiging kabayaran ng lahat ng ginawa niya sa kanyang asawa. Sa tanang buhay niya ay noon lamang niya ito nakitang magalit at masaktan nang ganoon ng dahil sa kanya. Hindi niya namalayan ang mga luhang patuloy na naglalandas sa kanyang mukha hanggang sa ang iyak na iyon ay unti-unting naging hagulhol. Alam niya ang laki ng kasalanan niya at hindi na niya alam kung papaano pa niya itatama ang lahat o kung magagawa pa nga ba niyang itama ang lahat. Totoo rin ang mga sinasabi ni Adriana na walang ibang dapat nasisihin sa nangyari kung hindi siya. Nang magbukas ang silid nito na inuuko pa, ay agad siyang napatayo. Ang kapatid nito ang lumabas, kaya mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Sa kaniya ito sinalubong. "Kumusta na si Adriana?" tanong niya rito. "Anong inaasahan mong isasagot ko sa iyo, ha? Sa itinatanong mo, Dominic, na okay lang siya?" Sarkastikong tugon naman ito sa kanya. "Buong buhay namin, hindi namin akalain na magagawa mong saktan at lokohin ng ganoon si Adriana." Sumbat pa nito sa kanya. "Sa maniwala ka't sa hindi, pinagsisihan ko ang lahat ng yun." Nakayukong sagot naman ni Dominic. "Magsisi ka man, Dominic. Huli na ang lahat. Nawala na yung batang matagal niyang hinihintay. At hindi ako sigurado kung may matitira pa siyang kaunting pagmamahal para sa'yo. Dahil sa nakikita ko na puno ng galit, ang natitira lamang kay Adriana. Tulungan mo ako, kuya." Umiiyak na pakiusap nito sa kanya. "Hindi ko kayang tuluyang mawala sa akin si Adriana. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya sa buhay ko. Sana naisip mo yan bago mo siya nagawang lokohin. Kung tulong mula sa akin ang gusto mo, pues, huwag mo nang iwasan. Dahil sa mga oras na ito, gustong-gusto nga kitang suntukin. Pero kahit pabugbugin kita, kulang na kulang pa yun sa lahat ng sakit at hirap na idinulot mo sa kapatid ko. Maawa ka kay Adriana. At pakiusap lang, tigilan mo na siya. Siya na lang ang nag-iisang pamilya ko. Kayo na lang ang itinuturing kong pamilya." Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata dahil natatakot siya sa tuluyan ngang mawala sa kanya ang asawa. "Pamilya?" Natatawang tanong naman ito sa kanya. "Dominic, itinuring din kitang parang isang tunay kong kapatid. Itinuring ka rin naming totoo naming pamilya. Halos sa bahay ka na nga namin tumira noon kahit hindi pa kasal kayo ni Adriana. Kaya walang-wala kang maisusumbat sa pamilya namin." Galit na wika nito. "Pero kung talagang itinuring mo kaming totoo mong pamilya, hindi mo yun magagawa kay Adriana. O kahit maisipang gawin man lang. Pero ano? Hindi ka nagpaawat, hindi ba? Itinuloy-tuloy mo lang. Dahil wala kang kwentang tao. Wala kang utang na loob. Hindi ka marunong mahiya." Napayuko siyang muli sa sinabi nito. Hindi ko na alam kung ano pa yung dapat kong sabihin. Dahil alam kong napakalaki ng kasalanan ko kay Adriana. Pero maniwala kayo, nagbabago na ako. Hindi ko na yun magagawa pa ulit sa kanya. Naipon lang talaga, kaya naging ganito ang nangyari. Puno ng pagsisisi na tugon naman niya. "Wala nang maniniwala sa iyo, Dominic. Isa lang ang masasabi ko sa iyo. Kung may natitira ka pang respeto sa amin, lumayo ka na lang. Dahil kahit siguro tanggapin ka pa ni Adriana, hindi ko alam kung kaya ka pang tanggapin o kahit nila pa pa." Pagkatapos ay tuluyan siyang tinalikuran nito. Nasuntok na lamang niya ang pader na nasa kaniyang gilid dahil sa galit na nararamdaman sa kanyang sarili.
Sa sobrang galit niya ay wala siyang naisipan na balikan, kundi ang taong may kagagawa ng lahat. Kaya lumabas siya ng hospital na iyon at sumakay ng kanyang sasakyan. Saka nagmamadaling bumalik sa resort. Nandoon pa sa kanyang sasakyan ang bakas ng mga dugo na galing kay Adriana. Habang tinitingnan, ay mas lalo siyang nagpupuyo sa galit. Pagdating sa resort ay mabilis niyang tinungo ang silid ni Atara. Hindi siya tumigil sa kakakalampag ng silid nito hanggat hindi iyon bumubukas. Sinabi ng Hindi nito natapos ang sasabihin nang makita ang galit niyang mukha, ngunit agad naman itong nakabawi. Anong ginagawa mo dito, Sir Dominic? Tanong nito sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong nito, ay mabilis niyang hinawakan ang leeg nito at itinulak papasok ng silid. Saka malakas na isinara ang pintuan. Sir, nahihirapan at nagpupumiglas na wika nito. Hindi ka naman natatakot, hindi ba? Kaya kung papatayin kita ngayon, sigurado akong hindi ka rin natatakot. Galit na sigaw ni Dominic at mas hinigpitan niya ang hawak sa leeg nito. Kung makukulong ako dahil sa pagpatay ko sa'yo, mas matatanggap ko yun. At least, alam ko na ipaghiganti ko na ang pagkawala ng anak ko. Nakita niyang unti-unti nang namumula ang mukha nito dahil sa pagkakasakal niya. Nakiusap ako sa'yo, Atara. Pero hindi ka nakinig. Anong inuna mo? Hindi ba yung sarili mong nararamdaman? Nakiusap ako sa'yo. Hindi para sa akin, kundi para sa anak at asawa ko. Sa isiping iyon ay mas lalo siyang nagigigil dito. Sir, please. Nahihirapang usal naman ito. Habang pinapalo ang kanyang braso. Nakita niya rin ang unti-unting pagpatak ng luha nito dahil sa nahihirapan na kung huminga. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng awa rito at mabilis niyang binitawan ang leeg nito. Napaubo ito habang nakahawak sa leeg nito. Doon na siya tuluyang napaiyak. Atara, sana ako na lang. Tutal sa akin ka naman galit. Sana hindi mo na idinamay pa si Adriana. Wala siyang kasalanan sa'yo. Ako yung may kasalanan ng lahat. Umiiyak na usal niya. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin o sa amin ang pagkawala ng anak namin. Hindi sila dapat nadamay sa kagaguhan ko. Pero anong ginawa mo? Nakiusap ako sa'yo. Nakita niya ang unti-unting pagpatak ng luha nito. Wala silang kasalanan, pero sila yung naghihirap. Galit siyang muling napatingin dito. Masaya ka na ba? Masaya ka na ba dahil tuluyan mo nang nasira ang buhay namin? Kung hindi ka pa kontento, sige, eto. Pagkatapos ay binasag niya ang vase na naroroon at kinuha ang matalim na piraso noon at inabot iyon kay Atara. Patayin mo na lang ako. Hindi ito sumagot ngunit patuloy lang ito sa pag-iyak. Wala kang karapatang umiyak, Atara. Dahil walang nawala sa'yo. Sa amin ni Adriana malaki ang sinira mo. Malaking bagay ang kinuha mo. Galit na sigaw nito. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid na iyon. Muli siya nagmaneho pabalik sa hospital. Muli ay gusto niyang humingi ng tawad kay Adriana. At pati na rin sa mga magulang nito. Ngunit pagdating niya ng silid nito, ay kasalukuyan na iyong nililinis ng isang attendant. Miss, nasaan ang babaeng nasa kwarto na to? Nag-aalalang tanong naman ni Dominic. Hindi ko po alam, sir. Tanong niyo na lang po dun sa nurse station. Tagalinis lang po kasi kami dito. Tugo naman ito kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa nurse station. Miss, nasa yung asawa ko na nasa room 1019? Hinihingal na tanong niya nang makalapit doon.
Inilabas na po siya ng pamilya ng pasyente, sir. Ang sabi po kasi, sa Maynila na sila magpapakonsulta at magpapagaling. Nang marinig niya iyon ay tinalikuran niya kaagad ito. Ay sir, tawag nitong muli kaya napalingon naman si Dominic. Naiwan po kasi nila ito. Sabay abot sa kaniya ng dugo ang damit ni Adriana. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya iyon. At muli hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Pagdating nila Adriana sa kanilang bahay sa Bulacan, ay tahimik lang siyang pumasok doon. Dala ang mabigat at masakit na dadalihin sa kanyang dibdib. Sa kahabaan ng biyahe nila, ay tulala lamang siya at parang wala siya sa kanyang sarili. At hindi niya maiwasang hilingin na sana ay panaginip lamang ang lahat at ang batang iniingatan ay nasa kanyang sinapupunan pa rin. Adriana anak, kumain na muna tayo. Hindi ka pa kumakain simula pa kanina. Nag-aalalang tawag nito sa kanya. Alam niyang napansin nitong dederecho na siya sa kanyang silid. Kaya siya tinawag nito. Ngunit hindi niya ito nilingon at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Papunta sa kanyang silid. Hayaan mo na lang muna siya mapag-isa. Dalhan mo na lang siya na makakain niya mamaya. Narinig pa niyang pigil dito ng kanyang ama. Kaya naman tuloy-tuloy na siya sa pag-akyat sa kanyang silid. Pagpasok niya ng kanyang silid, ay agad siya nahiga ng kanyang kama. Wala sa loob na napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Doon muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa pagkakataong iyon, ay hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ang batang matagal na niyang pinapangarap. Umayos siya ng upo saka idinantay ang ulo sa kanyang tuhod at yumakap sa kanyang binti. Tanging pag-iyak na lamang niya ang maririnig sa kabuuan ng silid na iyon. Nasa ganoong posisyon siya nang marinig niya ang malakas na kalampag mula sa kanilang gate. Adriana! Pagtapos ng malakas na kalampag, ay ang malakas namang tawag na iyon ni Dominic sa pangalan niya. Adriana, please! Kausapin mo naman ako! Pasigaw na pakiusap nito. Ano ba, Dominic? Huwag kang ngang gumawa ng iskandalo rito. Narinig niyang sita ng kanyang ama rito. Kaya naman tumayo na siya mula sa kanyang kama at sinilip ang kaguluhang iyon. Tahimik siyang nakadungaw sa kanyang bintana habang pinapanood ang nangyayari. Kasalukuyang nasa labas pa rin si Dominic ng kanilang gate, habang ang kanyang ama at kapatid ay nasa loob lang ng kanilang bakuran. Papa, please, hayaan niyo po akong makausap si Adriana. Hayaan niyo pong maayos ko ang problema naming mag-asawa. Hindi ka ba marunong makaramdam? Ayaw ko nang makausap o makita man lang ng anak ko. Kaya hayaan mo na siya sa pinagdadaanan niya. Huwag mong hayaang tumawag ako ng pulis bago ka umalis dito. Banta rito ng kanyang ama. Una't huling paalala sa iyo, Dominic. Kaya umalis ka na. Matigas pang wika nito bago tuluyang tinalikuran si Dominic. Tanging ang kanyang kapatid na lamang ang naiwan sa harapan ni Dominic. Kuya, please. Hayaan niyo akong kausapin ko ang asawa ko. Pagbigyan niyo na lang akong makausap siya. Pakiusap nito at lumuhod sa harapan ng kanyang kapatid. Huwag mo ako matatawag na kuya. At pakiusap lang. Huwag mo nang ipilit pa ang sarili mo sa pamilyang ito. Dahil na mga oras na lokohin mo ang kapatid ko, Dominic, sa puntong yon, tinapos mo na kaagad ang kaugnayan mo sa amin. Kaya kung ako sa'yo, makikinig na lang ako sa sinabi ni Papa. Umalis ka na habang hindi pa nagdidilim ang paningin namin sa'yo. At hindi ka pa nasasaktan. Dahil kung sa hospital nakapagpigil ako, baka rito hindi ko na yun magawa pa. Tiimbagang nausal naman ng kanyang kapatid. Kaya pumasok na rin sa loob ng kanilang bahay. Naiwang ito nakaluhod sa harapan ng kanilang gate. Ngunit kahit kaunting awa ay hindi niya naramdaman dito.
dahil hindi kayang tanggalin ng pagsisisi nito ang pagkawala ng kanilang anak. Tanging ang batang yun na lang ang pinanghahawakan niya sa relasyon nilang iyon. At ngayong wala na ang anak, ay wala ng dahilan pa para patawarin niya ito. Adriana anak, ang tawag na iyon ng kanyang ina ang pumukaw sa kanya. Kaya naman napalingon si Harito. Gusto mo bang makausap si Dominic? Nababahalang tanong naman ito sa kanya. Hindi na po ma. Wala na akong nakikitang dahilan pa para kausapin ko siya. Malamig na tugon naman niya sa kahumakbang upang mahigang muli sa kanyang kama. Paalisin niyo na lang siya ma, dahil ayoko nang makita pa siya. Napatango naman ito sa kalumabas ng kanyang silid. Doon ay muli na namang umagos ang kanyang mga luha. Iyong sakit na kanyang nararamdaman ay hindi niya alam kung kailan maghihilom at mawawala. Nabuhayan ng loob si Dominic na muling bumukas ang pintuan ng bahay nila Adriana. Kaya naman muli siya napatayo sa kanyang pagkakaluhod. Ngunit muling nabakas ang lungkot sa kanyang mukha nang ang ina nito ang tanging lumabas doon. Ma please, hayaan niyo po ako makausap si Adriana. Pakiusap niyang muli rito. Ayaw ka na niyang makausap pa Dominic. At ayaw na rin niyang makita ka pa. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kung kahit paano ay ina pa rin ang turing mo sa akin. Hayaan mo na lang muna si Adriana. Hindi biro ang pinagdadaanan niya. Niloko mo siya at nawala ng anak. Kung kaya ko pang ayusin ang relasyon ninyong mag-asawa, ay gagawin ko. Pero hindi sa ganoon kadaling yon. Dahil sa hirap at sakit na idinulot mo sa anak ko, di hindi ko na rin alam kung magagawa pa kitang patawarin. Kinakausap kita ngayon bilang tao, kaya naman ay sundin mo na lang ang kahilingan ng anak ko. Sobrang hirap at sakit na ang dinanas niya mula sa'yo. Maging ang propesyon niyang pinapangarap niya ay tinalikuran niya dahil sa batang nawala sa inyo. At dahil yun na rin ang kagustuhan mo. Pero sa huli pala, ay pare-pareho lang mawawala ang lahat sa kanya. Sa pagkakataong ito Dominic, huwag puro sarili mo ang intindihin mo at ang isipin mo. Isipin mo yung sakit at hirap na pinagdadaanan ngayon ni Adriana. Kaya kung maaari lang, umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa sa kanya. Hindi pa siya nakakasagot ay tinalikuran na siya nito. Muling bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ganoon ang kahinatnan ng lahat. Bagsak ang kanyang balikat na bumalik siya sa kanyang sasakyan. Wala siyang tanging mapupuntahan kung hindi ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman nagdiretso siya sa coffee shop ni Seo. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Nagtatakang salubong nito sa kanya. Pagkaupo niya, ay ibinaba niya sa lamesa ang plastik na naglalaman ng dugo ang damit ni Adriana. Nakita niyang nagtinginan ang mga ito at salubong ang kilay na muling tumingin sa kanya. Ano yan? Naguguluhang tanong naman ni Brayden. Damit yan ni Adriana. Mahinang usal naman niya. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay dinugo si Adriana? Gulat na sigaw naman ni Seo. Wala na ang baby at wala na rin si Adriana. Ayaw na niya ako makita pa. Doon ay napasubsob na siya sa kanyang braso at doon umiyak ng umiyak. Magkahalong sakit at pagsisisi ang kanyang nararamdaman. Ano ba talaga nangyari ha, Dominic? Nag-aalalang tanong naman sa kanya ni Brayden. Sinabi ni Atara ang lahat sa kanya. Sumunod sa amin si Atara doon sa Bataan. At hindi ko yun inaasahan. May record si Atara ng buong pangyayari sa amin noon sa Batangas at pinarinig niya yun kay Adriana. Galit na galit si Adriana kaya dinugo siya. At ngayon hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko.
para itama ang pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Alam kong kasalanan ko, kaya walang ibang dapat nasisihin sa nangyari kung hindi ako. Alam mo naman pala yan ang sinasabi ko sa'yo, Dominic. O ngayon, ano pa ang gagawin mo? Kahit magsisi ka, hanggang ngayon, wala na dahil nagbunga na lahat ng kagaguhang ginawa mo sa asawa mo. Naiilang na wika naman sa kanya ni Seo. Siguro ang maganda gawin mo na lang, Dominic. Palipasin mo muna ang lahat. Hayaan mo na lang munang maghilom ang lahat ng part ni Adriana. Hindi biro yung ginawa mo at nangyari. Kung pipilitin mo siya ngayon, baka mas lalo lang siyang magalit sa'yo. Mahinahong payo naman sa kanya ni Brayden. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Isipin ko palang na mawawala na sa akin si Adriana. Parang sasabog na ang puso ko. Parang mababaliw na ako. Tandaan mo, Dominic, bunga yan ng lahat ng ginawa mo sa asawa mo. Kaya dapat lang natiisin at harapin mo. Noon, kampanting-kampante ka na walang malalaman si Adriana. At nagpakasasa ka pa. E di ngayong bumalik na sa'yo ang lahat. Naiiling na wika naman ni Seo. Maswerte ka pa nga dahil hindi na isipan ni Adriana na sampahan ka ng kaso. Kung ako sa kanya, baka iyon na ang ginawa ko. Natahimik siya sa lahat ng sinabi nito. Wala na rin naman siya masabi dahil alam niyang may katotohanan ang lahat ng sinabing iyon. Tama nga pala ang kasabihan na nasa huli talaga ang pagsisisi. Ilang araw na ang lumipas ay hindi man lang lumalabas si Adriana ng kanyang silid. Dinadalhan lamang siya ng pagkain ng kanyang ina. Ngunit halos hindi niya ayon nagagalaw. Gusto niya ay pansamantalang ipagluksa ang pagkawala ng kanyang anak. Anak, huwag mo namang hayaan na ganyan ka. Hindi kami sanay at nag-aalala na kami sa iyo ng papa mo. Naiiyak na wika sa kanya ng kanyang ina. Kasalukuyan pa siyang nakahiga sa kanyang kama at hindi malang niya ginalaw ang pagkaing dinala nito. Ma, hindi ko pa rin matanggap. Muli ay pumutok na naman ang kanyang mga luha. Anak, wala na may masabi sa iyo na tanggapin mo kaagad ang lahat. Pero huwag mo naman sanang parusahan ang sarili mo. Isipin mo na ang batang nawala niyan ay isang anghel. Sa tingin mo ba magiging masaya ang munting anghel na yon? Kung ganyan ang ginagawa mo sa sarili mo? Bas lalo lamang siyang naiiyak sa sinabi nito. Ma, hindi ko alam kung paano pa ako magiging masaya. Hindi ko alam kung paano pa ako lalaban sa buhay ko. Yung nag-iisang bagay na pinanghahawakan ko, nawala pa ng tuluyan sa akin. Sa kanya lang talaga ako humuhugot ng lakas. Saan niya habang patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha niya. Lumapit naman ito sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Anak, kami ba ay hindi mo nakikitang dahilan para maging masaya ka? Nagtatampong tanong naman ito. Alam ko naman na sobrang tagal mong hinintay ang batang yon. Pero isipin mo na lang, siguro ay alam ng Panginoon na mahihirapan lang siya rito. Kaya minabuti na lamang niyang kunin na muna ang bata sa'yo. Isipin mo na lang din na nasa magandang kalagayan na siya ngayon. At lagi mo lang iisipin na kasama mo pa rin siya. Lumaban ka, anak. Hindi para sa kanya, kung hindi para sa sarili mo. Ma, paano ko ba dapat labanan yung sakit? Huwag mong labanan, Adriana. Yakapin mo ng ganoon. At tuluyan kang masasanay sa sakit na yan at magagamit mo yan para maging matapang ka. Lalo na sa mga bagay na haharapin mo sa hinaharap. Hindi hanggang dito natatapos ang buhay mo, anak. Hindi ang sakit na nararamdaman mo ang kailangan mong labanan. Marami ka pang haharapin sa buhay mo na at iyon ang dapat mong labanan. Kaya maging matatag ka. Wika nito kaya naman napatango siya rito. Naiintindihan niya ang punto ng kanyang ina.
Bagaman nahihirapan siya, ay kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang lumaban para ayusin ang buhay niya at bawiin ang mga taong dahilan ng pagkawala ng anak niya. Kaya mabilis niyang pinahid ang mga luhang naglalandas sa kanyang mga mata at seryosong tumingin sa ina. Tama ka, ma. Dapat matuto akong lumaban. Hindi ko hahayaang maging masaya na lang nang tuluyan ang mga taong gumawa sa akin ng ganito. Sisiguraduhin ko ring malaki ang mawawala sa mga taong dahilan ng pagkawala ng anak ko. Hindi ako papayag na makuha nila ng gusto nila nang ganoon na lang kadali. Buo ang loob na wika naman niya sa kanyang ina.